ito'y tunay kong karanasan. Nangyari ito taong 2022. Share ko lang tong creepy story ko. Last year, 2022, hindi pa ganoon ka-lift yung COVID. At every night, meron kaming pusoy session na mga tropa ko sa bahay ng isa naming kaibigan sa kabilang barangay. Ako yung pinakamalayo ang uuwian. It takes 30 minutes to walk bago ka makarating doon sa bahay mula sa aming bahay. Nakatira ako sa pinakadulo ng aming barangay. And I guess, mga nasa 100 meters ang layo nito mula sa bahay ng kaibigan ko. Madilim ang daan at iisang poste lang ang ilaw. So, mga bandang 9 p.m., nagkayayaan na kaming magkakaibigan na pumunta sa pinagpupusuyan namin. Yung mga bahay ng iba naming kaibigan ay madadaanan ko lang along the way. So bago pa kami sumapit sa bahay nung pinagpupusuyan namin, kumpleto na kami. Habang naglalakad ako doon sa daan na madilim, I felt strange. Hindi siya yung usual. Pero since maaga pa, may mga dumadaan pang mga tao at mga sasakyan. Hindi ko na lang pinansin. Pero nung moment na dumampi yung hangin sa balat ko, pumasok agad sa isip ko na hindi iyon yung usual na kasi gabi-gabi akong dumadaan doon. Noong time lang na yun, ganoon yung pakiramdam. So nung nakumpleto na kami, naglalakad na kami papunta sa pagpupusuyan. Na-open up ko sa mga kaibigan ko, and then ang sabi lang nila, hindi ka pa nasanay. Alam mo na naman noon pa na may mga kababalaghan na doon. Nag-change topic kami at we decided to talk about something funny. Hanggang makarating kami doon sa bahay ng kaibigan namin. Around 12 p.m. na natapos kami magpusoy at nagyayan yung kaibigan namin na nanalo na mag-inom. After namin mag-inom, nagyaya na ako umuwi since past 2 a.m. na ako. Na-mention ko kanina na along the way lang yung bahay ng mga kasama ko at yung ruta namin papunta, ganoon pa din yung ruta pag-uwi. So ang nangyayari, ako ang huling uuwi. Nung ako na lang mag-isa ang naglalakad, nagbibiruan pa kami sa chat ng mga kaibigan ko until makarating ako sa daan na sinabi ko kanina. Unlike nung pagdaan ko nung una, yung pakiramdam ko habang nandoon sa daan ay mainit. Nag-decide akong manood ng Netflix. Since trending yung hardcover noon, ayun ang pinanood ko. Pagka-open ko ng movie, malakas yung tunog ng intro. May narinig ako na parang kadenang pinagsak. Kala ko sa sipi ko lang galing yung tunog. Basta sa effect lang ng movie. Plus, may amats na alak. Hininaan ko yung sound ng phone. Tapos, pagkahina ko, doon na ako nakarinig ng kadenang hinahatak. Yung tunog niya ay pahinto-hinto. Nung una, mahina at palakas ng palakas. Kinikilabutan na ako noon at hindi ko siya pinapansin. Sinisikap kong i-focus yung sarili ko sa pinapanood ko. At kunwari,
na hindi ko siya naririnig. Yung kaba ko nung oras na yun ay grabe na. So binilisan ko yung lakad ko para makarating na ako sa nag-iisang poste na may ilaw. Nakita ko sa aking kanan na merong isang tao sa aking peripheral vision. Medyo malayo. Nasa kanan ko siyang pwesto at mga 2 dipa ang layo niya sa akin. Yung tunog ng kadena hindi pa rin nawawala. Napalingon ako sa lalaking yun ng bahagya. Yung tamang makikita ko lang siya sa kanang mata ko. Napahinto ako dahil alam kong sundalo siya. Pero hindi ko makita ang kanyang mukha dahil medyo malayo siya sa akin. At nang mapansin ko na parang palapit siya ng palapit, hindi ko na hinantay na makalapit pa siya sa akin. Kumaripas na ako ng takbo hanggang makarating ako sa aming bahay. After ng pangyayaring yun, sinumpa ko sa aking sarili na hindi na ako sasama na makipag-usap. Hindi na rin ako nagpapagabi ng uwi. At kung gagabihin man, sumasakay na ako ng trike.